Hello, isang mapagpalang panahon. So ito na po, continuation ng ating ginawang vlog, no? So nagdaan ay pinakita po natin kung paano itupi yung orasyon. So ang orasyon natin, Diyos Ama, Agila Persitin, Sikanitin, Haring Bakal, Kambrambos. At of course, yung mga daon ng Santa Ana, Catalina, Higuera at Kurutan. So sa nagdaang video ay naipaliwanag po natin kung ano yung kakayanan nito. So ngayon is patuloy po tayo. Ay dito na po tayo humango sa paglagay po ng mga sangkap, no? So pangunahing sangkap talaga ay mutya ng lupa, tubig, hangin at saka apoy. At ngayon ay unahin natin lagi ang lupa. Yan. So paliwanag ko isa-isa. So unahin natin ang sa mga mutya ng lupa. So ganyan karami ang ating ilalagay, mga kapatid. At meron pa doon na hindi pa natin isinama. Okay? So sa mutya ng lupa, hindi po nawawala, mga kaibigan, ang ating tinatawag na bina. So bakit may bina, no? So ang bina, kahit pa sa paglalarawan ng langit, ang langit ay punong-puno ng ginto. Okay? So bakit ang bina? Ito po ay pag na-process ay magiging ginto. So kuha lang ako nito. Tapos i-cut natin no, kung masyadong malaki. At meron din tayong binaya na cemented. So pag i-process yan, magiging ginto. Ito naman yung snowbird. Bina pa rin. Yan. So ito naman sugary bean. So ito naman sugar na tinawag na sugar na bina. Yan. Pagkatapos, meron din po tayong tinatawag na batong uling. Okay? Pagkatapos sa batong uling, meron po tayong tawag dito, batong kahoy. Okay? So, ang batong kahoy, ano ito batong kahoy? Batong kahoy. So ito ang maliit sa kanya. Yan. So unahin natin ito. Pagkatapos yung kristal ay pahuli na natin. Ito lang muna nating paliwanag. So sa larangan po ng paggawa ng kargada, mga kaibigan, mainam po na kompleto ang mutya ng lupa, tubig, hangin at saka apoy. So ngayon, unahin natin ang pagpaliwanag sa mutya ng lupa. So ang bina, mga kaibigan, ito po talaga ay simpleng sekreto. Kung makatawan sa mutya ng lupa, ito po ay simpleng sekreto kung saan, mga kaibigan, ito po ay ginagamit ng ating pang sinaunang mga gumagawa ng anting para panlaban sa mga masasamang likha. Okay? So malakas po ito sa taguliwas at ito po ay malakas din po sa paghatak ng swerte. Kasi yung nga, bina, papuntang ginto at ginto at papuntang pera. Yan po ano niya. So, sa mga gumagawa naman ng hindi maganda sa kapwa, yung mga palipad hangin, ito po ay nakakasilaw at magkakaroon din ng rebelta. So, yan. Ito naman snowbird ay basagin natin. Masyadong malaki. Kailangan lang maliit na sangkap kasi para magkasya lahat. Kasi hindi lang po isang sangkap ilalagay natin. Yan. Ayan na po kusa. Jangan ya. Ayan, dalawa kasi gagawin natin. Tapos ito naman po sugar na bina. Kung mapansin nyo, meron yung parang mga medyong maputi-puti na no?
Yan. Tigas. Kailangan pukpukin. Gamitan natin ang cutter. Okay. Hatiin natin. Yan. So ito ang paggawa. Kailangan talaga ng ano. Okay. Tapos mga kapatid, itong batong uling. So ito naman po ay malakas sa taguliwas at rebelta. Masyadong pang malaki. Yan. So ito ang representasyon sa lupa, no? At ito naman po batong kahoy. Yan, no? Ito naman po yung malakas sa haring-bakal o yung tinatawag na kabal. Okay? At pangliwas bala. Yan. At siyempre, ilalagay na natin. So, habang ilalagay natin, ay usap tayo ng ilang sandali. So, ito po ang sekreto. So, bakit nga ba kailangan natin maglagay ng mutya ng lupa? Tubig, hangin sa kapoy. Okay, dito sa lupa. Mutya ng lupa ay para po pag tayo ay magkakaroon ng katunggali o kalaban o kaaway na may tangan, kahit pa saan galing, o lalo na sa may galing mutya sa lupa ang gamit niya o tangan niya, ay maaari mong madipinsahan, maagapan o di kaya matalo ang iyong kalaban kasi mayroon kang galing sa mutya ng lupa. Okay? Yan po ang ano natin. So, ito po ay mga representasyon sa mutya ng lupa na kung saan ay likas po, ginagamit po, tinangkilik pa ng mga sinauna nating mga ninuno. Okay. So, tayo ay mapalad lang po na nakasunod nito. At nalaman natin na ang mga sekreto ng mga nauna pa sa atin. Okay? Yan. So, i-compile natin siya. So, ganyan. Diyan ang sa lupa. Ibig sabihin nasa pinakauna. Okay? Pagkatapos, ito naman po sa kabila. So, yan po ang ating paggawa ng kargada. Sa susunod naman po na vlog ay yung paglagay naman po natin ng sa mutya ng tubig. Okay? So, kung napapansin, bakit may pandikit? Yan, para hindi po magkagulo sa ilalim. Okay? Para hindi siya mapasag basta-basta. Yan. Okay? So, ang bakit po, lalagyan natin ng elemento ng lupa para maka-depensa tayo kung makasagupa tayo ng may tangan din na galing sa lupa. So, kung kumpletuhin natin yan, mula sa lupa, tubig, hangin at sa kapoy. So, sa susunod na vlog ay ang patungkol po sa mga mutya ng tubig. So, again, isang mapagpalang panahon at hanggang sa baliw kaibigan. Again, ito kapaglingkod nyo. Sana ay ma-like, share, subscribe po ang video natin upang masundan yung susunod na kabanata at ibahagi ng tagang paglingkod ninyo.